Okay, andito si Mr. Roger Leasing. Isa po siyang massage therapist at gusto niyang maliwanagan, Idol, yung nangyaring pamimintang o ginawang pagbintang sa kanya na siya umano ay nagnakaw ng alahas ng kanyang kliyente matapos na itong masahihin sa bahay nito noong March 18 dyan sa Navotas. So, massage therapist ito si Mr. Leasing. Oo, nag-home service siya noon. Sige. Sir Roger, Mr. Leasing, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. So, kayo ho ay masahista at meron ho kayong kumpanya. Apo. Tama. Tumawag po sa inyong company para magpa-home service itong si Mr. Falvio. Apo. At pumunta naman ho kayo. Apo. Home service nga. Matapos ho kayo makapagmasahe sa kanya, hindi pa kayo nakakalayo masyado, tumawag po itong si Mr. Alvio Apo. sa inyo at sabi nawawalan siya. Apo. Ano raw po yung nawawala sa kanya? Alas daw. Alahas. Gano'n ho katagal since kayo ho'y matapos na magmasahe at nakalabas na ng bahay? 5 minutes lang, sir. 5 minutes. So hindi pa kayo nakakauwi sa inyong Hindi pa company? po. Nag-aabang pa lang po ako sa sasakyan po. Nag-aabang pa lang. Apo. Tumawag sa cellphone ninyo? Tumawag po sa akin una yung katrabaho ko na bumalik ako sa kliyente kasi may nawawala. Okay. So, bumalik naman agad kayo? Apo. Pagdating niyo dun sa bahay ng kliyente, Nga po, kinausap ako kung may napansin ako. Binuhos ko po yung bag ko Apo. para malaman na kung may gamit na nandun. Okay. Na nawawala. So pinakita mo yung gamit Apo. mo, wala namang Wala nakita po. na alahas doon. Wala po. O ano pong sumunod na nangyari? Ngayon po, hindi nga daw po ako makakalis, i-hold nila ako. Pag di ko nilabas yung alas na yan. Sino po nagsabi noon? Yung client ko pong lalaki. Mali na agad yun. Opo. Okay. So pumayag naman ho kayo? Wala po akong nagawa kasi nataranta na rin ako. True nervous na rin po. Okay. Nataranta, nagpanik na si sir. So dumating ho yung pulis. Opo, may kinontak po sila. May dumating na 2 pulis. Naka-uniforme ho. Civilian lang, sir. Yung isa nakasando. Nakasando? Opo. Responde nakasando? Opo. Okay. O sinasabi dito na yung responde mga pulis, hindi, kasi nagpamasahe, yung nagpamasahe na kliyente, nag-home service ka sa Navotas. Opo. Navotas PNP ba yung responde? Hindi ko lang po alam, sir. Hindi raw eh. Pero ang pinagdalan po sa akin, napakalayo, sir. Saan? Dito sa may dagat-dagatan. Dagat-dagatan. Opo. Sa Caloocan. Okay. So sa Navotas nangyari insidente din, tumawag itong si Mr. Salvio ng kanyang mga kakilala na pulis na taga Caloocan. Na siyang pumunta ron para responde, nakasando pa nga rin isa. Samantalang Navotas nangyari. Yes. Apo. And then after that, sir, dinala ka sa presinto ng Caloocan. Opo. Hindi sa Navotas. Hindi po. Again, may pag... Ang reklamo ko pa po doon, bakit hindi doon sa vicinity ng Navotas? Kaya nga po, sir, dapat nga ho, kung saan nangyari insidente, doon ho kayo dadalhin, imbestigahan. Kung sakasakali man, kung pumayag kayo, kung hindi sa pilitan. Opo. Parang sa pilitan itong ginawa nila. So doon ho kayo inimbestigahan sa Caloocan. Pagdating ho sa Caloocan Police Station, anong ginawa sa Ayun inyo? po, isa pa po, pag may complainant po kasi, pag di ako nakapagbigay ng pera na inihingi nila sa waiver, may kukulong po nila ako. So meron pang pananakot Opo. na i-produce mo yung pera. Opo. So anong pong ginawa mo nung kayo po'y... Bali po ang sa kasulatan ng pumirma po, kapatid ko tsaka yung katrabaho ko po. Anong nakapirma doon? Yun nga po, kailangan bayaran sa loob ng 1 buwan yung 30,000. Kung hindi, ikukulong ka. Opo. Ididemanda po ako, pati yung company kasama. Sino hong pumirma in your behalf? Bali Kapatid po, mo? kapatid ko tsaka yung katrabaho kong babae. Pwede nyo na pong punitin yun. Opo. Hindi ho ako abogado, pero I know for a fact na yung pagpipirma ng kapatid mo in your behalf, na ikaw ay magbabayad ng kung ano man alagang yon dahil nawawala yung alas ng iyong kliyente, pwede nyo nang punitin. In fact, punitin nyo po yun tapos isaksak nyo po sa bunganga ng pulis na gumawa ng kontrata. Pulis ang gumawa ng kontrata, no? Opo. O, sabihin mo dun sa pulis na gumawa ng kontrata, nga, tapos ngayon yung punit-punit na papel, isaksak mo sa bibig niya. Sabihin mo. Andiyan na ba si pulis yung gumawa ng kontrata? Sige. Pero bago niyan, kausapin muna natin to para makuha din yung side ni Mr. Salvio, yung nagpamasahe na si Sir Brian. Okay, Sir Brian, magandang hapon. Magandang hapon po. Sir, live po tayo sa Radyo 5 at saka sa Action TV, Channel 41. Si Rafi Tulfo po ito, Sir Brian. Apo. Sir, nawalan daw po kayo ng alahas nung magpamasahe kayo kay Mr. Leasing. Ano po? Nireklamo niyo po si Mr. Leasing, yung inyo pong home service therapist. Ano po? Apo. Nawawalan kayo ng alahas. Apo.
So ang ginawa niyo po, agad-agad, tumawag ko kayo sa kanyang opisina, and then yung opisina niya, habang nag-aabang pala siya ng sakyan, hindi pa nakakalayo, pinabalik ko siya sa bahay ninyo. Tama, sir? Opo. Pagdating ko sa bahay ninyo, binuhos niya po lahat ng gamit niya, lahat na, wala ho kayong nakita, pero sa kabila niyan, hinold niyo po siya dahil tumawag kayo ng pulis? Hindi ko po siya hinold. Ang sinabi niya po, antayin po namin yung boss niya na dumating. Yun po ang sinabi niya. So siya po ang nag-volunteer. Siya po, sabi ko, pre, ilabas mo na yung alahas para wala na tayong problema. Sabi ko, dahil alam na rin naman ako ng boss mo, sabi ko na sa kanya, sasaluhin pa kita, ilabas mo na yung alahas. Okay. Yun lang po ang sinabi ko. Sabi ko, sasabihin ko pa sa boss mo para hindi masira yung trabaho mo, sasabihin ko pa sa boss mo na ako ang may kasalanan. Sa Wanted sa radyo. Sandali, sorry po. Sorry, excuse me po. Sige, tapos po, sir. Pagkatapos po nun, ang sabi niya, antayin na lang daw po namin yung boss niya para mapag-usapan ko ano man yung dapat pag-usapan. Pero hindi kahit hawak, hindi ko siya hinawakan. O yung sinasabi niya na hinold namin siya ng kung ano-ano. Wala pong talagang sinabi po niya na antayin namin yung boss Okay, niya. sir, matanong lang. Bakit niyo po nasabi na si Mr. Leasing ang kumuha po ng inyong alahas? Dahil po nung bago po kami mag-start ng masahe, nandun po alahas sa ibabaw ng rest sa loob ng kwarto kung saan po kami nagmamasahihan. Sa loob po ng kwarto ninyo, ipinatong niyo po yung inyong alahas sa ibabaw ng ref. Hindi po. Nakapatong po siya talaga doon. Kaya po, sa ibabaw ng ref. Opo. Okay, nandun pa ho yun. So minasahe niyo kayo. Sino yung mga tao sa bahay nung kayo po'y minamasahe? Bukod ho sa inyo at kasi po, sa masahista. Kasi po, kami ay wala pong tao doon halos kasi nagsialis po. Ang tao lang po, yung tita ko po, nandun sa may kabilang kwarto. Tapos po, yung katulong yata namin, yung si Maylin, nandun si Maylin. Si Maylin po, yung katulong po namin at saka yung anak niya. Yung anak ng katulong niyo, yung kasambahay niyo, then yung kapatid niyo at saka kayo. And then yung pong inyo pong alahas nakalagay lang sa ibabaw ng ref, na kita niyo pa yung bago sa pagmamasahe. And then so pag-alis niya, sa kanya napansin na nawawala na yung alahas. Opo. Tsaka nagkaroon lang po ako ng doubt nung naisip ko na nawala na yung alahas. Sabi ko ba, kaya pala ako parang minsan, isang kamay lang yung hinahagod niya sa akin. Tapos pagkatapos namin magmasahe, ayaw niya muna akong patayuin. Tapos nagmadali siyang umalis. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, may isa pa siyang kliyente, aalis na daw siya. Kaya kaagad. Okay. Kaya sabi ko, sige kuya, nagbayad na ako kaagad sa kanya, then umalis na siya kaagad. Umalis na siya. Okay. Pag alis niya, nag-check ako ng gamit niya, dahil siyempre parang meron na akong hinala, meron na akong doubt kung pinawala man o wala. Siyempre, dahil ako yung nagpapunta sa kanya doon, Yes, sir. sinek ko yung gamit. So, wala pa sigurong mga 10 minutes, pinatawagan ko na yung number niya para pabalikin ko siya. Hindi ko siya makontak, kaya ang tinawag ko, yung boss niya. Yung boss niya, nagkamali din naman ng tawag na sabi sa kanya kaagad na may nawawala. Kaya sabi nga nung boss niya sa akin, nagkamali ako ng sabi, dapat pala hindi ko sinabi na may nawawala. Dapat pala pinabalik niya na lang. Tapos ayun na, doon na pagdating niya, medyo parang masyado na siya kaagad defensive, talagang binuhos na kaagad yung gamit niya. Sabi ko, hindi mo kailangan ibuhos yung gamit mo. Mag-usap na lang tayo dahil wala namang ibang tao dito. Tayo lang. Sabi ko, walang ibang pumasok dito. Alangan naman kung nakawang ko yung sarili ko. Sabi ko sa kanya. Okay, sandali lamang po. Tapos po, siyempre, dahil nga ganun na nangyari, humingi po kami ng tulong sa dahil ayaw ko nga siyang hawakan. Baka mamaya may magawa akong mali. For example, Tama. Mabaliktad to sa kayong makakasuhan pa. Mabaliktad ako, kaya naghanap ako ng tulong. Ayun, sige po. Excuse me lang po, sir. Sir Roger, Mr. Leasing, narinig niyo po yung pahayag ni Mr. Salvio. Hindi ko na po dapat ulitin pa. So ang ulitin ko lang po, yung sinabi niyang hindi naman daw kayo niya hinold. In fact, kayo daw po ang nag-volunteer na hindi kayo alis hanggat hindi darating yung inyong amo para doon magkaliwanagan. So, ngayon, dumating ho yung amo ninyo, dumating ho yung inyong pong kapatid at
nagkaroon ng pirmahan na kayo ho'y magbabayad at hindi naman pala kayo pumalag nung nandoon kayo, hindi pwedeng sabihin na kayo po'y tinatakot kaya hindi na kayo nakapalag, nandoon yung inyong amo, nandoon inyong kapatid. So, hindi pwedeng masabihin pumirma ka under duress dahil wala ka naman sa presinto in the presence pa of your amo and then of your brother. So, medyo meron ako nakikitang irregular dito, Mr. Leasing. Anong gusto niyo pong mangyari? Bali po, yun yung sa waiver nga po. Wala na po akong sapat na pera para bayaran yun. Kasi po sir, hanggang 18 na lang po yung due date eh. Kayo ba sir, matanong ko lang, kailan kayo yung pinakahuli? Na Yung gumanon? wala po sir. Yung huling-huli lang sir. Hindi, 1 month ago, 3 months, 1 year. Wala po sir. Ha? Hindi nga sir. Sigarilyo lang po. Hindi, yung ano, Wala po sir. Never po. never? Okay. Sige. Kung ganun sir, narinig ko po yung panig ni Mr. Salvio at maganda naman ho yung kanyang pagpapaliwanag. Interesado lang ako doon kung kayo po pinigilan niya at tinakot niya. Wala ho palang pananakot at pagpipigil sa inyo na makaalis. Pwede naman pala kayo umalis ng libre. At dumating naman yung inyong amo nandoon na kung sinabi niyo kayo po tinatakot, hindi ako maniniwala dahil nandoon naman si amo at nandoon pa si Utol. Alright? Okay, so kausapin natin si Mr. Pacheco, yun po inyong amo. Apo. Okay. Mr. Fitzgerald Pacheco, magandang hapon. Hello, President po, Sir Tulpo. Apo. So sir, totoo ba nung magkaroon ng pirmahan agreement, kayo ho'y dumating doon sa bahay po ng kliyente? Tama sir? Sandali lang po, sir. Okay lang na ipasa ko dun sa isang staff ko. Siya po talaga mismo yung nag-receive ng call at pumunta Hindi. mismo dun sa Pero- pinaka-opisina. Hindi po yung pinaka Dun sa pinaka-ano po. Siya po talaga nakakaalam. Ako po yung pinaka-owner. Opo. Pero yung mga regarding po dun sa mga receive ng calls. Pero sino yung pumunta ho doon sa bahay ng kliyente? Ito po sa yung staff ko po. Pwede ho makausap? Okay po. Yes po. Okay. Good afternoon po, sir. Anong pangalan po nila sir? Cecil Sausa po. Opo, Miss Cecil, so dumating ho kayo sa bahay ng kliyente. Opo. Ang bali ganito po yun, sir. Pagkatapos po ni Roger Releasing po magmasahe, after mga tumawag po si Sir Brian po Mhm. na sinasabi kung pwede daw po pabalikin si Rodney kasi nawawalan po sila ng alahas. Opo. So ako po okay po agad. Tinawagan ko po si Rodney para bumalik. Sinabi ko na may nawawala. Mhm. And then, bumalik naman daw po siya agad. And then, after po nun, sir, every 5 minutes po, tumatawag po ako. Mhm. And then, hindi ko po para kausapin, pero para po marinig lang ng background. Kinausap ko po si Sir Brian na sinabi ko na, pasensya na kung mayat maya po ako tumatawag kasi Hindi, ma'am, napapahaba lang tayo. Ang importante lang sa akin, dumating ho kayo sa bahay ng kliyente, yes or no po? dumating po ako, sir, mga bandang, gabi na rin po yung mga 6 na po siguro pasado po yun, sir. Okay, nung pagdating nyo ho doon, ano pong inabutan yun? Bali, nasa labas na po sila, sir, nung saktong pagdating po namin, dadalhin na daw po ng presinto. Doon na lang daw po mag-usap para mas maliwanag daw po. Sino pong nagsabing dadalhin lang sa presinto? Hindi ko po kilala, sir, pero pulis po daw po siya, sir. Pulis naman po talaga, sir, kasi nasa presinto. Teka muna. Akala ko agad-agad na dumating ho kayo. Ay, hindi po, sir. Bali, yun nga po, sir, every 5 minutes tumatawag ako. Sinasabi ko kay Sir Brian na, sir, pasensya na kung tumatawag ako, check ko lang, baka napapano na yung therapist ko. Sabi ko ni Sir Brian, hindi naman daw po nila gagalawin yung therapist, pero hindi daw po pwedeng umalis dun yung therapist hanggat hindi binabalik yung kwintas. Ayun. Okay, so ibig sabihin hinold nga talaga pala itong si therapist ninyo, tama? Bali, yun po ang inano ni Sir Brian na hindi talaga makakaalis, pero iniintay na lang din daw po. May tumawag na daw po sila ng pulis. Kaya sabi nga po, gano'n na nga po, sir, gano'n po ang pagkakaano po namin, usapan po namin. Tapos So, bali, dumating po ako doon mga alas 6 pasado na po. bakit to ang tagal nyo bago dumating? Bali Matanong ko po, lang. sir, kasi po nung ako po kasi, sir, yung operator, hinintay pa po namin yung rider namin para po maghatid. Hindi ko rin po kasi alam yung para mas mabilis. So gaano katagal ho mula nung tumawag sa inyo yung inyong kliyente? Puro po, sir, mga 1 hour po. 1 hour.
Saka kayo dumating Opo. doon sa lugar. At pagdating nyo doon, nandun na yung pulis. Opo, nasa labas na po sir, bali papunta na po. Maayos naman po nakipag-usap na sa presinto na lang daw po pag-usapan para daw po mas maliwanag. Okay. So ibig sabihin meron talagang pag-hold kay Mr. Leasing. Tama. At saka doon sa pirmahan na babayaran niya yung nawawalang alahas. Nandun ho kayo sa harapan kasama yung kapatid Bali, niya. sir, ako po talaga po yung gumawa nung waiver na po yun sir. Bakit ho kayo gumawa ng waiver? Kasi ganito po yun sir, inabot na po kami ng alas 10, every 5 minutes po tumatawag na po si Ma'am, maghanap nga kayo ng magandang signal. Pwede ho ba? sige po. Okay, sige, Okay yan, clear na po. So, every 5 minutes ho, tumatawag si... Opo. Yung pong boss namin, tinatanong kung okay na, ganito. Sabi ko, wala pa rin, nandun pa rin sa loob si Rodney, hindi pa rin umaamin. Kasi kinakausap ko na rin po siya, sir. Kung Okay. ano po talaga. Nakausap ko na rin po si Sir Brian, pati po yung kapatid niya. Okay. And then meron po doong mga bandang alas 10 po yun, sir. Medyo lumabas po yung pulis, sabi, kumusta po ma'am, ano na po ang lagay nyo? Tumatagal po kayo dito. Sabi ko, sir, di ko pa rin po alam kasi hindi pa rin po umaamin yung therapist namin. Bali, hindi ko rin po alam kasi yung boss namin, ayaw naman yung makikipag-areglo kasi wala naman kaming pera. And then, ang gusto po ng boss namin, legality na lang. Okay. Okay. Mr. Sino to? Si Mr. Salvio. Magandang hapon ulit, Mr. Salvio. Hello po. Sir. Okay. Magkano po yung alahas, sir? Papa, Magkano po yung alahas na nawawala? ang estimate po namin doon, mga 35 to 40,000 kasi po, padala po lang yun ng pinsan ko, galing po sa Japan. Kasi sabi po namin sa kanya, Ano po trabaho niyo, sir? Matanong ko lang. Freelance electrician po ako. Freelance electrician. Tapos yung alahas po, padala po ng inyong pinsan galing sa Opo. Japan. Opo. At yun po yung hanggang 35,000. Matanong ko lang po pangalawang tanong. Sabi niyo po kanina, hindi niyo hinold at siya ho mismo nagsabi na hintayin natin yung amo. Samantalang Opo. pagdating ho ng kanyang, ang kasasabi lang po ng kanyang amo, wala hong ganon ng opisina. Pagdating daw ho nila doon, nandoon na yung mga pulis at sinasabing hindi pwede, hindi tumakalis hanggat hindi madadala sa presinto. Ang sinabi ko po sa kanya, kinakausap ko po siya ng maayos. Actually, wala po kami sa loob. Sir, nandun na tayo, nawalaan ka na, okay? Sige, sabihin na natin, talagang nawawalaan ka, naniniwala ko na nawawalaan ka. Now, hindi mo pwedeng pilitin ilabas nitong tao yung nawawala mong alahas kung talagang wala siya may lalabas. Di ba, sir? Nga po. Oh. So ano pong ebidensya niyo na siya ho talagang kumuha ng alahas? Sabi niyo kanina, ang naroroon yung kasambahay ninyo, anak ng kasambahay ninyo, tita nyo. So meron pang ibang tao bukod sa kanya. Buti sana, sir, kung dalawa lang talaga kayo sarado ang nandoon. Wala nang iba, period. Di ba? Doon po sa kwarto na yon, sir, wala pong ibang pumapasok. Nung simula nung dumating kami, wala pong ibang pumasok, kundi kami lang po. Yung tita ko po, hanggang sa nangyari yon, saka lang po siya bumaba nung nung meron na pong nangyari ng gano'n. Nung nalaman ko na nawawala, saka lang po siya lumabas ng kwarto. Yung katulong po namin, nandun lang po sila sa baba, hindi po sila umaakyat. Okay. Sige. Isa na lang si Mr. Leasing, din kakausapin natin si Colonel Anduyan. Mr. Leasing, narinig mo sinabi ni Mr. Salvio, kaduda-duda raw yung mga kinikilos ninyo. Isang kamay lang daw ang ginagamit yung pagmamasahe sa kanya. Saka nagmamadali daw kayo. Hindi pa nga raw kayo tapos. Sabi mo meron pa isang kliyente para makaalis na kayo. So, base ho doon, pag alis nyo na po, in-inspection na daw muna yung gamit nyo. Tama? Nung walang makita, pinakawalan kayo. And then, lo and behold, talaga meron nga palang nawala. Pagtingin nyo sa ref. Diba? So, things like that. So, sir, mahirap diskartehan to. Hindi naman pala kayo kinulong, pinapirma lang kayo. Kung kayo ho'y hindi makapagbayad, nandiyan naman po yung Paul Lawyer, okay? Ganun na lamang po. Alright? Si Colonel Anduyan naman, para doon sa mga pulis natin sa Caloocan, may pagkukulang. Dapat, the proper way to do it is to turn over itong si Mr. Leasing sa Navotas PNP na siyang may sakop
doon sa Ito lugar. kasi dinala kagad sa NPD. Di ba? Colonel Anduyan, Colonel Roland Anduyan, Chief of Staff ng NPD. Magandang hapon po, sir, Colonel. Magandang hapon po at saka sa inyong tagapakinig. Pasensya na po at medyo yung patch ata natin, medyo Opo. naririnig ko yung sa kabila. Okay. Di ba, sir, yung proper procedure doon, pag meron pong suspect, halimbawa niyan sa Navotas, dapat sa Navotas PNP po dinala sa presinto para imbestigahan, kausapin, hindi ho sa Caloocan. Di ba, sir? I understand yung pinagdala sa kanya yung special unit ng Northern Police District. Pero pwede naman din silang mag-imbestiga kung sa kanila nag-lodge ng complaint. But doon, base sa kwentuhan, naistorbo ko sa yung patch, medyo Okay. nag-ano siya, Since- nagdo-double. Okay. Yan yung palagi natin sinasabi na merong Yung merong party line. pumapasok. Direct. Oo, may pumapasok. Meron nga, kung naalala ko. hindi ko pa- Sige po, naintindihan po namin. Salamat po, Colonel. Babalikan ka namin, Colonel Anduyan. Thank you po, thank you Okay. po. Okay. Meron na naman, party line. Nawala na yan eh. Bakit bumalik na naman ulit? Narinig ko nga, may nagkukwentuhan, nagtatawanan. Kaya nadidistract si Colonel Anduyan tuloy. Nakakadistract. Mr. Leasing, ganito na lang pong gawin natin. Yes, sir. Hindi naman pala kayo kinulong. Hindi naman kayo sinaktan. So pinapirma lang ho kayo doon sa waiver na magbabayad kayo kung kasunduan ng nawawalang alahas. At pumirma naman namin kapatid nyo. Labas na lang ho kami. Mas maganda pa. Okay, sir? Pag dumating yung panahon na hindi mo nabayaran at kayo po'y dinimanda, nandiyan naman ho yung Public Attorney's Office. Okay? Okay po, sir. Sige, sir. Salamat po. Salamat po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Okay. Oh, yun pala yun. Okay. Alright. At nakausap ko nga pala, Idol, yung kasamahan nitong si Roger Leasing. Yung kaso natin kanina Okay. ni Roger Leasing, kasamahan niya sa trabaho dito sa Budas. Sabi niya, dahil daw pala sa incidenting yun, may waiver na silang pinapapirman sa mga kliyente. Okay. Na unang-una, kailangan kung may mga alas itabi, tapos walang extra service, at dahil doon, parang nga naman protection din ng mga massage therapist. Okay. Kung may mga- Kaya pinabalik natin si Mr. Leasing, yung kanya kasing pag-aalala, baka may pumunta ro ng mga pulis. Diyan ho, pwede namin kayo matulungan. Opo, sir. Na pabayaan na lang natin kung ano yung gustong gawin nitong complainant na si Mr. Salvio. Karapatan niya ho yun, magsampa ng reklamo sa inyo. Kung talaga nawalaan ba siya o dili kaya't sa tingin niya siya ay nawalaan, then karapatan niya ho yun na magsampa ng kaso laban sa inyo ng pagnanakaw. Kung sa tingin niya, kayo kumuha ng alahas niya. Oo, pwede siya mag-direct filing talaga. Di ba? Pero hanggat wala pang lumalabas na order galing sa korte na kayo po'y sinasabi na uwi na warrant, wala akong pulis dapat na pumunta sa inyong bahay o sa inyong opisina. Yung kasi kinakatakutan niya. Yan po yung may gagaranti ko sa inyo na walang mangyayaring ganon. Sige, Colonel Roland Anduyan, Chief of Staff ng Northern Police District Director. Magandang hapon po, Colonel Anduyan. Magandang hapon po ulit. Pasensya na po kanina. Okay lang po, sir. Sir, ang naku, gusto lang po ako kasi ni Mr. Leasing, mag-guarantee. Sabi ko nga, si Mr. Salvio, kung sa tingin niya talagang siya ay nawalaan at sa palagay niya, ang kumuha dun sa nawawala niyang alas ay si Mr. Leasing, yung masahista, then magsampaw siya ng kaso sa korte. At kapag merong pong lumabas na desisyon sa korte, kung anong pa man yun, o halimbawa, nawawaran po ito si Mr. Leasing, then fine, pwede ko siyang damputin. Pero hanggat wala akong nangyaring ganon, wala pang naisasampang kaso sa korte, dapat to, walang puliso ng Caloocan, ng buong Northern Police District, ang mga aras po kay Mr. Leasing. Pwede ho yun? Tama po yun. Kasi po, we understand na may nawalan na tao. Opo. Tayo naman po, nangyayari din po sa atin na yan. Opo. Pero we should follow procedures. Kasi Correct. minsan kasi nakakalimutan ng mga nagpapatupad ng batas, yung makalumang practice, matagal na po yun. Nabago na po yung batas po doon. May procedures po tayong pinapalo. Sige So, po. para matulungan po din natin, kasi nagko-complain naman po din siya, pwede naman po papuntahin sa office para matulungan din po natin. Sige Same po. time, kung yung nagko-complain din, pwede rin po siyang pumunta sa opisina para malaman natin talaga kung sinong kumuha po nung Opo. Baka na misplace lang yun. At saka isa pa, sir, pagsabihan niyo po ito mga pulis nyo sa Caloocan, okay lang po yung pala. Nasabi nyo, pwede naman tumulong dahil Caloocan isang district lang ho yan. Okay? Opo, Kas- opo. yung nabotas kasama sa NPD yan.
pero naman sir, pag rumisponde, sana sir, magdamit naman na maayos, wag naman huy nakasando. Yun na nga po, lagi natin ini-emphasize yan. Kaya nagpapasalamat po ko dun sa program nyo dahil palagi yung pinupuna yung police. At the same time, nakukorek mo din kami dahil iba po yung kami lang tumitingin sa sarili namin. Opo sir. Maganda po yun, nandyan po yung programa nyo. Opo, sige po sir. So ganun na naman po sir, sasamahan po namin dyan sa inyo para masiguro na wala hong mangyayaring harassment hanggat hindi pa ho natatapos kung magsasama man ng kaso sa korte itong si Mr. Salvi hanggat natatapos pa yung paglilitis ng kaso sa korte kung sakasakali. Sige po, Colonel, salamat po sir ha. Opo. Makakasa po yung nagko-complain, pati yung po yung nawawalan, po dito ng tulungan. We follow procedures po. Sige po. Sige. Salamat po, Colonel Anduyan. Thank you din po sa pagpupuna. Thank you po, sir. So, Sir Roger, Yes, sir. yan, may gagaranti po ni Colonel Anduyan. Siya po yung Chief of Staff sa buong Northern Police District ng District Director na wala hong mga haras sa inyong pulis. Pero yung pong pagsasampa ng kaso ni Mr. Salvio sa inyo at pumirma ho yung inyo pong kapatid doon na magbabayad kayo at hindi kayo nakapagbayad, siya ho sasampa ng kaso sa korte, then tingnan ho natin kung yan po ba yung magpo-prosper sa korte. Depende ho sa piskal yan. Diba? Anyway, bigyan ka naman ng pagkakataon na sumagot Opo. doon sa kanyang reklamo sa piskalya. At pagdating ho sa puntong yan, kami ay makakatulong sa inyo sa pamagitan ng pagbigay ng abogadong libre galing sa Public Attorney's Office Salamat, para sir. dumepensa sa inyo. Pero yung pong sabi nyo concern nyo, kaya pinaupo kulit kayo, yung bang harassing kayo, no can do. Pati ho ako, makikisaw-saw na rin kapag nangyari ho yun. Thank you po, sir. Okay? Sisiguraduhin ko po na walang mga haras sa inyo. Thank you po. Pabayaan mo natin yung korte ko ano po yung mangyari dun sa kaso. Okay? Okay po. Sige sir. Sige sir. Bukas sir, para mapanatag yung inyong kalooban, yung sa Northern Police District, sasamahan namin kayo. Okay po. Thank Okay? you po. Sige sir. Salamat po sir. Magandang hapon. Salamat din. Magandang hapon. Sabi ni Richard Cruz, Idol, pwede ba kayang ipalay detector lahat sila na nandun sa bahay? Kaya lang hindi naman pwedeng persahin, di ba? Yung lie feeling detector, yan po ay voluntary. Kasi, kaya ako tinanong, sino-sino yung mga tao sa bahay? Meron daw yung kasambahay, anak ng kasambahay, Yung tita. tita niya. So, everybody should be a suspect pag Oo. ganun. Di ba? O sabihin natin, yung sabi ng tao, alam mo no, nakawin ko yung sarili ko. Okay, nakawin ko sarili ko. Pero bukod sa iyo, meron pa naman iba. Dapat yung iba na nandoon, suspect din yun. Oo. Kasi nandun din sa loob talaga ng bahay. Diba? So, the best talaga dyan, tingnan natin kung paano ang gagawing hakbang nitong si Mr. Salvio matapos na hindi siya makapagbayad. Kasi in-advisean ko siya, sige, ayaw mo magbayad, huwag ka magbayad. Yung kontrata na ginawa sa polis, papanindigan ko pa rin, pwede mo ipalamon doon sa polis. Dahil yung polis natin, hindi naman talaga dapat nakikialam pagdating sa mga kasunduan yan. Ang kasunduan dapat sa barangay, Oo. sa korte. Hindi yung polis ang mismo ang gagawa ng kontrata. Kaya pwede nga niya ipalamon sa polis yung, di ba, ba't ka nakikialam dito? Kaya pala yung si polis nakikialam at mismo gumawa ng kontrata dahil barkada niya yung nagreklamo. Oo. Di ba? So, although karapatan ni Mr. Salvio na magreklamo. Kung sa tingin niya nawalan siya at sa tingin niya ang kumuha talaga si Mr. Leasing. Karapatan yan. At syempre, karapatan din ni Mr. Leasing na magdepensa. Doon tayo papasok. Yung Public Attorney's Office. Libre. Marami pa naman yan parang proseso eh. Sasampahan niya ng kasong qualified theft o theft sa piskalya. And then yung piskalya, bibigyan ng pagkakataon si Mr. Leasing na sumagot. Sumagot. Di ba? Kasi ba't hindi ka sumunod sa usapan? Sabihin ni Mr. Leasing, hindi naman unang-una, pagdating sa yung response, di ba? I-reply niya. Unang-una, hindi naman ako pumirma dyan. Yun, Na isa magbabayad. pa. Kapatid hindi ko siya- yan. Of age na siya. Eto, Idol, sabi, may gusto daw mag-comment na caller. Sige, kung sige. pwede daw. Sige, si caller gusto mag-comment. Tungkol sige, sa pinag-usapan caller. natin. Di ba? Ba't ako ba't ko babayaan Of yan age na ng siya court? eh. Di ba Oo. bakit ang pumirma yung ate niya? Marunong naman siyang pumirma para sa Diba? sarili niya. Madali niya may panalo yun eh. Oo. Madali. Tapos wala sa possession niyang nakuha Wala yung ebidensya, alahas, nakuha. walang ebidensya. So mere suspicion lang yun. Tapos sasabihin naman ng abogado, ng Paul lawyer, paano namin paano mo masasabi anong guarantee na talaga meron kang alahas na hindi mo katang-isip lang na meron kang alahas sa rep. Oo. Wala ka naman Yun talagang din ang alahas. tatanungin ng prosecutor. Pwede ilagay sa depensa yun. Oo. Na anong patunay? Prueba na meron kang alahas. O pagdating na sa korte, paglilitis na. Resibo o yung Nakasaan yung resibo. na pinadala nga nung pinsan mo. At saka napakabait naman ng Pinsan. ngayon lang ako nakarinig na yung pinsan, mapagmahal na pinsan. Si pinsan magbibigay Oo. ng alahas, magpapakanda hirap,
magtrabaho sa ibang bansa, mabuktot na yung makukuha na sa pagtatrabaho sa ibang bansa para magregalo lang kay pinsan. Sana may pinsan din akong ganun. Sana nga ako, magkaroon din ako ng ganung pinsan. Baka Ano? generous talaga. Sobrang generous, ano? Usually, bago si pinsan, unahin muna. Yung pamilya o sarili niya. Usually ganun. O si alias Dan daw, idol. Magandang hapon sa iyo, Mr. Dan. Hello po. Yes, sir. Kasi po yung na ano sir, yung 'di ba may nawala ng alahas po. Opo. Tapos yung na Pulis Caloocan yung tumulong nag-imbestiga po. Opo. Kasi yung ako po na binato ako diyan sa may Malabon, binato yung salamin namin nabasag. Mhm. Tapos pinablatter ko diyan sa MC sa Malabon City Square, may pulis diyan eh. Mhm. Inuro kami sa Caloocan. Mhm. Tapos pagdating ng Caloocan, sir, ang sabi naman ng pulis, hindi daw sila mangialam hindi sa Caloocan mismo nangyari. Oh. Ang sa akin lang dyan, sir, baka namudos yan, sir. Kasi pagdating namin dyan, sir, ng Caloocan, tinanong ako kung magkanong halaga ng nasira kasi ang tanggapin lang daw nilang damage, 100,000, silang hawak ng kaso. Okay. Tapos ang sa sige. akin lang, sir, baka namudos yung masahista na yan, sir, kasi Pwede kung rin po. Caloocan ang nagano. Pwede rin po. Meron Kasi din po po, kay Punturon. Siyempre po, 35,000. Siyempre, bayaran ng ano yan. In fact, sa totoo lang ho, yan ang- Hati-hatiin nila yan, sir. Yes, sir. Sige, salamat po, sir. Salamat po, Sige Mr. po. Dan. In fact, Nins, remember, nung nandun pa tayo sa yung nagbi-briefing tayong lahat. Ay, oo, kanina. Ang sabi ko agad kay Carol, baka modus siyang Carol. Baka modus. Oo, ikaw nagsabi noon. Pero merong mga sinasabi naman si Mr. Salvio, well, dapat pakinggan natin both sides. Na Oo, kasi pinalalabas- mahirap din. Although kung ikaw din, kasi ako minsan ano na rin ako, pamasahe sa bahay. Yung nung ka talaga, home service idol, talagang I'll make sure wala kang mga pakalat-kalat dyan na relo mo, kung ano-anong, kasi di ba ibang tao yan eh. Hindi mo kilala. Unang-una kaya nga sabi dito ni idol ni J.R. Ortega Launio, idol, gaano ba kataas ang ref at ang area ng kama kung saan siya minamasahe? Gaano ba kalayo na kaya niyang ganunin, di ba? Habang Kasi pwedeng modus din yun. Nga, tulad yun nung una ko naisip at nasabi nga itong si caller natin. At pwede rin totoo nga nawalan siya. Oo, pwede nga may alas naman talaga siya na nawala at that time na minamasahe siya. Minamasahe siya. So, na wala mga tayong lahat dun eh. Meron namang ibang tao na naroroon. Yun din. Yung mga oras na yon. Diba? Pero hindi ka, nakikita ko kung bakit nakapag-isip ng gano'n yung caller natin. Given yung some of the facts na nabanggit nga dito. Number one, walang trabaho. Pag sinabi niya kasi independent contractor, pag walang tumawag sa'yo, wala kang And walang trabaho. regular So wala kang regular na trabaho. Freelance. Ibig sabihin, in short, on call, tambay ka. Hanggat walang tumawag sa'yo. Walang regular na kita. Number two, kaya tinanong ko ngayon saan galing yung alahas at magkano? 35,000. Paano mo nalaman agad ang 35,000 yan? Alam mo naman pag pinadalhan ka ng pinsan mo, pinsan, magkano ba ito? 35,000 yan, pinsan, ha? Di ba? Sa tingin daw niya, baka pina-appraise. So, pina-appraise niya nung mawala na o bago mawala, pina-appraise niya muna? Bakit niya pina-appraise bago mawala? Kasi pag niregaluhan tayo, hindi naman natin tinatanong yan, hindi naman natin pinapa-appraise yan. Di ba? I don't know, sa akin. Ako, it's the thought. Pag may nagregalo sa akin, hindi ko na kailangan pa-appraise pa magkano ba itong niregalo. Ang kapal naman ng mukha ko, regaluhan pa ako, tapos pa-appraise ko pa kung magkano, di ba? So, Ma-appreciate mo nang sobra-sobra yung yun mga na tatanungin mo lang sa isip mo, di ba? Oh, pero posibilidad din na talaga meron siyang alahas, possible din. Oo. At nawalan siya, pero meron naman ibang tao na nandun at that time. Every time kasi ito na nga every time na merong involved ng mga pulis, kahit na sabihin natin talagang totoong-totoo yung sumbong na nawalan, magkakaduda, lalo pat kung yung pulis na responde hindi hindi dumaan sa tamang proseso at hindi tamang pamamaraan ang ginawa nilang pagresponde. Number one, nangyari sa Nabotas, ba't Caloocan ang rumisponde? Number two, nakasando. Pag-iisipan mo nga na baka modus. Diba? At tapos iba pa yung, kumbaga yung aregluhan, yung permahan. At saka pulis pa ang gumawa Oo. ng kontrata para sa aregluhan. Diba?
So, may mga pagdududa talaga. Mm-mm. So the best dyan, tawagan mo ulit si Mr. Si Salvio, magdemanda, and then bigyan natin ng Paulo Lawyer. Madali naman gibayin yung credibility nung Nung nagbibintang. nung nagbibintang. Well, I will leave it up to the lawyer. I will leave it up to the lawyer. Oo. Bahala ng abogado. Napakadali. Napakadali. Di ba? Eto nga, sabi ni sabi niya, alam mo... Kung nagsisinungaling. Oo. Hmm. Eto sabi ni Marita Silva, alam mong may ibang papasok sa kwarto mo na hindi mo kilala. Hindi mo ba itatago yung 35,000 na alahas mo? Swerte mo naman sa pinsan mo, niregaluhan ka ng worth 35,000 na alahas. Kaya nga maswerte nga siya. Tatanungin lang natin, kaya natin tawagan si Mr. Salvio kung ano bang balak niyang gawin para at least agad-agad, ngayon pa lamang, kukontak na tayo sa Public Attorney's Office. Di ba? Nang sa gayon, makapag-ready naman to si Mr. Leasing ng kanyang depensa. Ayan, tinatawag na daw si Brian. Di ba? Pero kung ito'y dumaan sa tamang proseso, tumawag siya ng taga Anabotas at dumating, nakamobil, naka-uniforme, at doon mismo nag-iimbestiga sa loob na mismo ng bahay, hindi na kailangan padalhin sa presinto dahil the only time na pwedeng dalhin sa presinto kapag nahuli mo sa akto, kung tatawagin citizen's arrest. Nasa possession niya talaga sa bag niya, sa bulsa, sa... Or nahuli mo sa akto na ginagawa yung krimen, ang nakahuli mismo si Mr. Salvio. O dili kaya nakita ng mga pulis nung pagdating nila doon, oops, akto na nagnanakaw o nasa bulsa nung binibintangan yung alahas, then meron na silang rason na dalhin sa presinto at doon na ipoprocess dahil nakita yung ebidensya. Pero kung wala nakita yung ebidensya, laway lamang, hindi mo pwedeng dalhin sa presinto, hindi naman martial law ngayon na punta ka sa presinto, doon ka na magpaliwanag. Diba? Dito, hindi. Pag wala kang ebidensya, direct filing mo. Otherwise, di ba? Sorry ka na lang. Oo. Di ba? May kausap lang daw. Diba? Kailan talaga warrant. Okay? Sige. Anyway, andyan na. Mr. Salvio, magandang hapon. Sige po. Mr. Salvio? Opo. So, sinabihan po namin si Mr. Leasing, Opo. number one, ako po personal, sabi ko, wag niyang bayaran yung pong pinirmahan niya. And then let's see kung ano po magiging next move po ninyo. At kung sakali kayo po magdemanda, i-refer po namin sa Public Attorney's Office para yung pong Public Attorney's Office mag-imbestiga yung korte at doon na lang po sa korte ililitisin po yung reklamo. Sige po. Ano po? Nakuha niyo, sir? Kasi po marami mga irregularity doon, sir. Unang-una, yung rumisponde po nakasando. Hindi po tamang pagresponde yon. Nung tinawagan yung pulis, barkada niyo ho pala at saka hindi ho pala taga Navotas, bagkus sila ho taga Caloocan. Number 2 po, hinol pala siya. Sabi raw ata ninyo, wag munang umalis hanggat hindi pa dumating mga pulis. So, number 3, nasaan sir? Number 3, sir, ang pumirma doon sa kasunduan, hindi naman pala siya, kapatid niya. So, maraming po mga butas doon. Kaya sabi ko, wag bayaran. Kanina off-air, sabi ko, wag mong bayaran. At kapag halimbawa, dumating yung time na ididemanda ka, bibigyan ka namin ng lawyer. At saka kinausap ko na po yung Chief of Staff ng Northern Police District, yung po mga barkada mo at sino man pulis sa Caloocan, hindi po siya pwedeng harasin mula ngayon hanggat wala hong order galing sa korte tulad ng warrant of arrest na siya ay pinag-report sa korte. Otherwise, ni isang kaluluwa na pulis hindi po pwedeng maharas kay Mr. Leasing. Opo. Okay, sir? Mali naman po yung harasin. Opo. Opo. Meron kang gustong tanongin sa kanya, Nins? Yung ano lang, yung layo siguro ng, kasi hindi lang naman ako ang medyo gustong matanong po, Mr. Salvio, yung layo po nung kama kung saan kayo pinagmasayan tsaka yung ref. Magkatabi po. Magkatabi. Magkatabi po. Actually po, ano lang po yun, yung parang sofa bed, kapag po nagpapamasahe ako, inilalatag ko po siya, tapos parang doon po kami sa Mila pag nagmamasahihan, katabing-katabi po yung... So, ibig sabihin sir, palagi ka nagpapamasahe? Opo. Madalas kayo magpamasahe? Opo, niya na po ako namamasahe, kaya po meron na po akong tiwala sa kanya. So, pangilang beses na ho siya nagmasahe sa inyo? 2 po. Pangalawang beses na? Opo. So, nung unang masahe, sir, hindi nawala yung inyong alahas at doon lang sa ref? Hindi po. So, sa pangalawa pa lang? Opo. Tapos,
kasi po, may sinasabi po yung boss nila noon na kailangan, bago po umalis, pabuklat po yung gamit. Hindi po nangyari yon. So hindi ko rin naman po alam na meron silang ganong SOP. Kaya po, nung pag-alis na, hindi na po sila nagbuklat ng gamit. Okay lang po sa akin kasi hindi ko po alam. Pero hindi po pinabuklat talaga. Talaga po umalis na lang po. Anyway, ang advice ko po sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig, pag meron ng ganong mga sitwasyon, ilagay po natin sa tamang proseso, tamang sistema. Magtawag ho kayo ng police na magresponde nung may sakop ng lugar ninyo. Huwag po yung mga tawid teritoryo. Tulad ho niyan, hindi ho sa taga Navotas, bagkus taga Caloocan headquarters, although sa panahon ng Caloocan yung Navotas. Pero sir, dapat ho sa presinto lang ho yan kasi hindi naman serious crime yan. And then number 2, sana sir, yung nag-responde, official ho, meaning naka-uniforme ho, naka-mobile car, marked vehicle. Yan ho pala, nakasando lamang. Anong klaseng responde yan? So marami ho pwede maibutas doon sa mga pulis na responde, sir. Mayayari kayo. Sabihin na po natin, totoo yung sinasabi nyo, sir. Pero dahil nga po doon sa mga nabanggit ko, mati-technical po ang inyong mga pulis na mababaliwala po yung kaso. Di ba, sir? Tsaka isa pa, sir, kaibigan nyo pong tinawag nyo, sir. So, di ba? Kayo naman po namin. Ano naman po Maski na, sir, dapat, sir, hindi ho kaibigan yung pulis ang tinatawag ninyo para umaresto sa isang... po naman po kami. Hindi, sir. Dapat, sir, tumatawag kayo sa presinto mismo. Di ba? Yung Hindi po. Set aside na po natin yun. kaibigan nyo po, sir. Sabihin natin, kaibigan, kapitbahay nyo. Hindi pa rin ho tama, sir, kasi hindi naman siya naka-duty. Madiba na lang, sir, kung yan po emergency, life and death situation, pwede, sir. Pero kung yung mga ganun, nakaw, theft, tumawag ko kayo sa presinto at hindi, yung ngayon pong nangyayari na, ito na po, nangyari na po. Ano po naman po yung gagawin namin? Nakakpag, kami po yung agrabyado dito. Opo. Ano po yung gagawin namin? Katulad ho niyan, sir, sinabihan ko siya dahil meron nga talaga mga hindi tama hindi po mga sinunod na patakaran at mali ho yung prosesong pagka-aresto sa kanya, pagpapadala sa presinto. Then, idemanda niyo po siya kung gusto ninyo and then, syempre, bibigyan ho namin siya ng lawyer tulad ng aming pangako. Tingnan natin kung ano pong, paano po i-handle ng piskalya yung pong reklamo ninyo at yung kanyang depensa. Magpaubayan na po natin sa piskalya. Oo, kasi nga, kami na nga po yung tulo, kami na po yung nasabyado, kami po yung pinatutang. Sir, wala akong sinasabi na kayo ho'y nagsasunungaling at wala rin akong sinasabi na nagsisunungaling din po yung si Mr. Leasing. Kaya nga sabi ko, this time, kanina meron ako mga opinion bago pa man. And then in the middle of it, habang nag-usap tayo, meron ulit ako opinion. Pero ngayon po, ang opinion ko, pabayaan na lang po natin, bahala na si Piskal, mag-decide po. Yung pong sasabihin ninyo, sasabihin po ng pulis ng umaresto, sasabihin po ni Mr. Leasing, yung kanyang side, di ba? And then, si Piskal magde-decide kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung meron bang merito yung inyong kaso na karapat dapat iakyat sa judge. Okay, sir? That's the only time na lalabas po yung warrant. Kung sakali mang nakita ni Piskalya na meron talaga kayong punto sa inyong reklamo. Okay? Sige po. Ganun na lamang po, Sir Brian. Salamat po. Magandang hapon po. Okay. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.